Sila yung mga Pilipino na maraming anak. Sila yung mga Pilipino na matatagpuan natin sa mga rural areas o maging sa mga urban areas. Ang iba dyan ay 2 o 1 beses lang kumakain sa maghapon. At ang karamihan sa kanila ay walang regular na pinagkakakitaan. Tatanim ako ng palay habang napasok ko sa school para hindi na doon kumuha ng pambaon sa magulang. Siyempre, magulang mo, hindi yan pwedeng laging doon naasa, wala rin namang permanenteng trabaho. Dahil sa kahirapan nga po ng buhay ng mga magulang ko, sabi ko po sa magulang ko, tutulong na lang ako sa kanila para yung mga kapatid ko na lang makapag-aral at hindi na matulad sa akin. Kaya hindi pa po pwedeng tumigil sa paghahanap buhay dahil kailangan lang po na suporta ko sa kanila. Pag may anihin, nag-aani, pag may extra trabaho, may extra. Pag wala po, sa gabi nananakag para lang may padala sa pamilya ko. Matustos ko sa kanila. Sabihin na talagang isang kahit isang tuka. DSWD Sustainable Livelihood Program is one of the major programs of the department. Pagdating po sa Sustainable Livelihood Program, tinitingnan naman doon yung economic aspect kung saan nakafocus doon sa economic sufficiency level ng ating mga beneficiaries. Ang Sustainable Livelihood Program po ang makakapagtugon doon sa pamamagitan ng skills training leading to employment para po magkaroon sila ng tuloy-tuloy na kabuhayan o negosyo na makakapagtusto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Gusto ko sanang makatrabaho sa isang kumpanya na meron kang matatanggap na pang-suporta yung SS, PhilHealth, ganyan. Tapos may 13 month na tinatawag, tsaka pag na-aksidente ka, sagot kang ganyan. Minsan, wala naman akong kita eh. Wala rin nung trabaho misis ko. Pero ito na yung opportunity sir eh, para pagkaroon ng trabaho, stable, permanenteng kita. Isa na po ito sa hakbang na maaaring makapag-angat po ng buhay na. We're looking for appropriate na training for partner beneficiaries. Mahihirap yung mga tinutulungan namin. So, more on hard labor yung alam. Sanay magbanat ng buto, yung mga anak nagbubuhat ng mga gulay, mga palengke. Yung mga tatay sanay sa mga construction na maliliit. So we just have to equip them to venture into a particular job na komportable sila at kaya nilang gawin. Ang mga palayan ngayon, tinatambakan na, ginagawa ng mga construction. Tsaka hindi naman siguro pwedeng call center dahil hindi naman kami marunong mag-English. Talagang construction. Ang DSWD ay nakafocus sa social welfare ng mga mamamayang Pilipino. At dahil ito nga yung kanyang focus, wala kaming kakayanan upang magbigay ng mga pagsasanay, lalong-lalo na pagdating sa aspetong technical. So kung kaya ang ginagawa ay magkaroon po ng partnership sa mga technical vocational institute o mga private company upang maging katuwang ng DSWD. SPI yung unang nag-offer ng yung line ng construction. The goal of SPI School of Trade has always been about better trainings, better jobs, better lives. It's always about making a sustainable living for a family, making a sustainable living for a person. So we have shared goals, and then whatever is hard for us to provide, DSWD supplements. Like what? Yung allowance nila pang araw-araw. They are given starter kit para makapagsimula o magamit sa training man o sa pagsisimula ng trabaho. Lahat ng mga bagay na meron kami ngayon, binigay lang sa amin. Mayroon kami uniform, yung gamit sa mason, karpintero, lagare, martilyo, yung kutsara, metro, ito, yan. Yung set issues sa graduation. Ang role ng SPI dito is makapagbigay ng dekalidad na training. It's a community-based program. We bring the training dun sa doorstep sa mga beneficiaries. Nandun na mismo sila sa community. Doon na rin kami nagtitraining para hindi na sila lalayo at hindi na rin sila mahihirapan sa pag-gastos ng karagdagang pamasahe. Training namin ngayon, andyan na yung carpentry, masonry, at scaffolding. Dati po, basta pag sinabi lang ng mason, halo lang po. Hindi kagaya ngayon, trainer, dumadaan pa kami sa mga pagleleson-leson, yung sa mga metro, tamang paglalagari, pagpipitik ng kutsara, pagmamason. Kaya po napakalaking bagay ngayon kaysa noon po. Nakita namin talaga yung potential ng programa na talagang complete package. The construction industry is very much booming. Hindi siya mawawala talaga. Kasi for every building that is being constructed, mga ibang building that needs to be demolished. So the construction industry is a cycle. It's a continuous cycle. There is a never-ending need for workers.
Right now, we're experiencing this lack of manpower. It's a good thing that SPI introduced this kind of program because readily we could ask SPI management to give us the skill of workers. After the training, doon sa employment side, double effort kami doon. Lahat ng key players dito, the industry partner, SPI, PDOs, local government, na nakita namin na dati ang nirereklamo is paano kami mag-a-apply kung ang opisina nila sa Makati. Kaya dinala namin dito yung employer, kung nasan sila nakatira, pina-interview namin sila. Doon na mismo sila hinar, right on the spot, binigyan sila ng endorsement for medical. Instead of the trainees going to Makati just to have their medical examination be done, we bring the services directly to the workers. We engage the services of our mobile clinic to conduct these medical examinations. Napakalaking tulong po nun para sa amin. Kasi po, kahit po pamasahe man lang po, nawawalan po kami minsan. Ang araw na ito ay dapat ninyong ipagmalaki at paulit-ulit na alalahanin. Sapagkat sa araw na ito magsisimula ang inyong mga pinapangarap sa buhay na magkaroon ng sariling puhunan na magiging tulay sa inyong pagpasok sa magandang bukas. Itatalaga ko ng sarili ko para iba naman ang buhay natin. Congratulations sa inyong lahat. And gusto ko rin i-congratulate yung inyong mga magulang, yung inyong mga mahal sa buhay, inyong mga asawa, at inyong kapamilya. Masaya po ako ngayon dahil ito nga po yung isang paraan para maabot ko po yung minimit ko dito sa buhay. Bibihira po na ang nagtutulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga pribadong sektor at ang eskwelahan ninyo upang mabigyan kayo ng magandang programa upang makapaghanap buhay. At ang tagumpay ninyo po, ibig sabihin ay magtutuloy-tuloy pa ang programang partnership na ito. Maging masaya. Nakakaangat-angat naman. Hindi naman sabing mayaman na mayaman. Kumbaga, mas higit sa kahit isang tuwa. Bigyan mo ang tao ng isda, siya po ay kakain sa isang araw. Turuan niyo po siyang mangisda, siya po ay kakain na po habang buhay. Sa SLP po, hindi lang po kayo tinuruan mangisda. Kayo po ay binigyan na po ng kasangkapan, starter kit, para kayo po ay mangisda. At hindi lang po yun, kayo po ay dinala na po at tinuro na po sa inyo kung saan po kayo mangingisda. Ayan po ang ating industry partner. Sobrang kompleto na po to, kaya palakpakan nyo naman po itong programa natin. At sa tulong ng DSWD at ng DMCI at ng SPI School of Trade, kayo ngayon ay graduate na at inaasahan ko na pagpapatuloy nyo ang mga nakasanayan yung karunungan. Maraming salamat po. It's actually nice to know na merong isang bahay at may pamilya na meron nabibigyan lagi ng pagkain araw-araw dahil sa programang ito. Even before the graduation, many of them have landed a job already. It means somehow there is success in the training program. Gusto namin ma-perfect to. Pero there are so many challenges talaga, kaya hindi namin siya ngayon on the first partnership na makuha. Ang pinaka-importante rito, yung tuloy-tuloy na suporta ng DSWD, pati ng industry partner natin. Kailangan talaga mas maging aggressive din kami as the provider na maging updated sa mga makabagong teknolohiya ng industriya na maituro namin at maisali namin dito sa ating mga trainee. Wala naman pong namili na maging mahirap eh. Pero siguro hindi naman dahilan yung pagiging mahirap para baguhin nila yung buhay nila. We were just telling them, don't be contented as laborer, don't be contented as a mason or helper. Aim for a higher position, probably field supervisor eventually. We have this kind of career path in our company for them. Pagdating po kasi sa Sustainable Livelihood Program, matatawag mo lang na na-serve mo ang isang beneficiaries kung nagkaroon po siya ng trabaho. At hindi lang basta trabaho, nagkaroon siya ng trabaho at umunlad yung kanyang pamumuhay.